Actually, ang mga kaibigan ko, sinasabihan nga ako Sanrio, kilala ka na. Kahit magiba ang Facebook mo ilang beses, sikat ka na. Ano ang sabi ko sa kanila? Ayokong maging sikat. Bakit? Delikado buhay ko pag sumisikat ako. And I don't understand bakit may mga tao na uhaw sa kasikatan. They don't even realize na ang pagiging sikat, ang pagiging famous, kaakibat niyan ang buhay mo. Yes! Naranasan kong sumikat, naranasan kong makilala, naranasan ko na kapag ako ay nagla-live, maraming nanonood, marami akong views. I experienced to have 1 million views, yes. But it's not pero hindi ko nakuha yung komportableng pakiramdam. I don't even get any satisfaction in being famous. Actually, I destroyed myself. Nung sumikat ako, sinira ko lang yung sarili ko. Why? Kasi pag ikaw ay sikat, maraming lalait sa'yo. Maraming maiinggit sa'yo. Dahil naiinggit sa'yo, sisiraan ka. Mas marami ang negative na makukuha kapag sikat ka. And it is not actually a happy feeling. At hindi siya comfortable. Kaya I don't understand why these people inihahambog nila na I am famous, I am popular, I have lots of followers. Well, for me, nasa posisyon ako na almost 20,000 followers. Hindi katulad kay Kuya Gapo, talagang mataas ang followers niya, no? Sa akin, mababa pa lang yun. Kumbaga, kuko. Yung followers ko, kuko lang yun sa social media. But, never akong nakakuha ng pakiramdam na ako ay nasatisfied. Being famous and being popular, hindi siya masaya. Kaya hindi ko siya inahambog na Sanrio to, sikat to. Hindi, kasi dyan ako, dahil sa pagiging sikat, dyan ako gustong patayin ng tao. Sa pagiging sikat, nalait ang buong pamilya ko. Sa pagiging sikat, nalait ako. Sa pagiging sikat, lahat na lang ng sasabihin ko, laging may bashers. Ano yung mga nakukuha ko? Negativity. At dahil puro negative yung nakukuha ko, hindi ako nakatulog. Nagkasakit ako. Umiiyak ako. Hindi gising ka, hindi maganda ang pakiramdam mo. Bakit? Unang-una pa lang, pagbukas mo ng Facebook mo, pinagmumura ka na. Hindi siya maganda sa pakiramdam. Kaya nga sabi sa akin ng mga kaibigan ko, Sanrio, hinahanap ka na ng mga followers mo, hindi pa alam yung Facebook account mo. O, Sanrio, hinahanap ka ng mga sulpot. Kasi gusto nilang makita yung post mo na miss. Alam nyo, sagot ko sa kanila, sana hindi nila ako makita. Kasi yan yung nagkakos kung bakit ako nagkakaroon ng anxiety. Nagkakos yan Kaya tingnan nyo, di ba? Most of the famous celebrities, famous politicians, mga anak mayaman, they commit suicide. Why? Because of the pressure. Because of the toxic surroundings. Kapag ikaw ay nakilala, puro toxic na yung nasa paligid mo. At mahirap siyang i-deal. It's very hard to deal with it. Yung mga toxic na yan, ang hirap. Dapat malakas ang isip mo. Na araw-araw mumurahin ka, mayat maya may mura kang matatanggap. Gigising ka, lalaitin ka, tapos ako as being a person, syempre maghahanap ako ng pagkakakitaan ko, nade-depress na ako financially, nade-depress pa ako sa mga alaga kong hayop, tapos made-depress ka pa sa mga nababasa mo. Kailangan matibay ang isip mo sa ganyan. Bukod doon, made-depress ka sa mga Katoliko na binabash ka, nilalait ka, kung anong klaseng pagkatao meron ka. Napakahirap. Why? Because you are famous. Kasi maraming nakakakilala sa'yo. Kaya ako,
it's a blessing na nawala yung Facebook account ko. Malaki ang binago ng pagkakawala ng Facebook ko sa akin. Maraming mga nagbukas ng pintuan na, Sanrio, pwede ba kitang maimbitahan sa ganito? Baka pwede kang mag-presentation. Sanrio, baka pwede kitang ma-invite sa ganyan, sa ganito, kasi nagustuhan ko yung presentations mo. Mas lalo ako ngayon naging professional compare noon. Kasi noon talaga, iba yung way ko, how I deliver the presentations when it comes to the doctrines of the Catholic Church, which is iba naman din na ako ngayon. Siguro kung may panghihinayang man ako sa pagkakawala ng Facebook ko before, yun yung mga hindi ko na save na mga pictures ko. Syempre, as we get older, gusto natin makita yung mga itsura natin nung bata pa tayo, di ba? Nandoon yung mga memories ko. Pero ganun pa man, hindi ako nang hinayang. Na Sanrio, sayang, ang laki ng followers mo, nabuwag lang ng ganun. Hindi. Kasi, sa dami man ng followers ko before, na nawala, malaki din yung nawala na pressure sa akin. And I am happy to live my life sa ngayon to the fullest. Kaya, wag niyong sasabihin na ang approval ng pagiging defender ko ay dapat dumaan kay Alvin Quitamondo. Bakit siya magdidesisyon sa kung anong gusto ko? Laos na siya. Tapos na yung ningning niya. Hindi na siya makintab. Noon na lang niya makintab ngayon. Dapat alam natin kung ano yung panahon natin. Dapat alam natin tanggapin kung panahon mo pa ba ngayon o hindi. Dapat alam natin kung saan ka magaling sa hindi ka magaling. Dapat alam natin kung lipas ka na ba o hindi. Huwag natin ipagpilitan ang isang bagay na hindi mo na panahon. Huwag natin ipagsiksikan ng sarili natin sa isang bagay na hindi naman tayo dun magaling. Dapat alam natin kung paano tayo tatanggap na tapos na yung era ko. Tapos na yung generation ko. Kailangan ko nang ipasa ang corona sa ibang tao.